Nag-deliver ako ng mga frozen siomai sa Novaliches. At shoutout nga pala kay Sir Roy, maraming salamat sa pag-order niyo po. Pero bago yun, inasikaso ko muna yung mga gawaing bahay. Nagsalang ako ng labada. At habang nakasalang sa washing machine ay ito, inasikaso ko na din pala yung mga pinagtabasan ko ng dahon para dito maging malinis sa paligid namin dahil bukas nga ay mag-o-open na ang Lucky Siomai Siopaw Food Stand at located nga pala ito dito sa 6210 Purok 6, Pulubambang, Bulacan, Bulacan. Kaya bukas, April 4, Saturday ay magtitinda na ako ng mga steam siomai at siopaw. Pero pwedeng-pwede pa rin po kayong bumili sa akin ng frozen. Mag-message lang po kayo sa Lucky Siomai Siopaw Bulacan or kahit po dito sa mismong account ko. Minamaximize ko nga talaga yung oras ko at walang minuto na sinasayang ako dahil ito na yung pinakamalaking pagkakataon para naman nang sa ganon ay maisakatuparan ko yung mga dapat kong gawin lalong-lalo na sa mga negosyong ginagawa ko. Dati kapag nakakaramdam ako ng pagod ay iniiyak ko na lang. Pero ngayon, humihinga lang ako ng malalim tapos iniisip ko na balang araw magbubunga din lahat ng ginagawa ko. Mahirap kung tutuusin pero para sa pangarap, gagawin ko pa rin ang lahat. Kahit na ilang beses ako sumubok na magnegosyo, sa ngayon, pipilitin ko pa rin na ipagpatuloy kung ano man yung ginagawa ko. Naniniwala pa rin naman talaga ako sa kasabihang nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Kaya hindi ako napapagod na sumubok ng sumubok hanggang sa malaman ko kung ano ba talaga yung negosyo na tatagal at mag-i-stay. Sa sitwasyon kasi na hindi ko maiwanan ng matagal si mama, hindi ako makahanap ng pwesto kung saan mas makakapagtinda doon sa mataong lugar. Lalo't dumarating yung time na bigla na lang talagang madudumi si mama. So, nung matapos kaming magtanghalian, inasikaso ko na nga yung mga frozen products na dadalhin ko kay Sir Roy sa Novaliches nga pala. Bali, ang dapat ay magpapabook siya ng Lalamove. Pero since walang nag-a-accept, sabi ko na baka po pwedeng ako na lang ang maghatid tapos yung delivery fee sana na para doon sa rider ay sa akin na lang ibayad. Hindi na nga ako nagdalawang isip dahil napakalaking tulong na rin yun para pandagdag sa diaper at iba pang kailangan namin dito sa bahay. At shoutout nga pala dito kay ma'am na pinsan ni Sir Roy. Binigyan ko na nga din pala siya ng sticker at sinabi ko nga sa kanya na panoorin niya ito mamaya. Malaking tulong din talaga yung mga technology natin sa ngayon dahil nakarating ako dito gamit-gamit ang Waze. Kaya naman pagkahatid ko ay agad na ako ulit nag-asikaso para naman makabalik na rin sa bahay. Alam ko nakasama ko si Lord sa bawat lakad or bawat ginagawa ko. Kaya naman hindi ako natatakot na magpursigi at magpatuloy sa kung anong ginagawa ko. Marami din naman akong nababasang suggestion kaya lang halos hindi ko rin mai-apply yung iba. Kagaya na lang ng dapat na ipwesto yung food cart sa mataong lugar. Dahil kagaya nga ng sinabi ko nung una, hindi ko maiwanan si mama. Pero patuloy pa rin na gagawin ko yung lahat para mag-promote, para mag-vlog, para nang sa ganon ay mas maraming makaalam at makakita ng aking mga paninda. So eto, nang makauwi na ako, agad ko na ngang inasikaso si mama. Ililipat ko nga siya sa monoblock dahil nangangawit na siya sa pagkakaupo sa wheelchair niya. Halos hindi ko nga siya matutukan sa ngayon gawa ng inaasikaso ko yung para sa mga book of accounts ng BIR. Tapos eto, nakabili ako ng pang chapsuy na halagang 120 pesos. Kaya naman sobrang tuwa ko dahil marami kaming gulay ngayon. O paano guys, hanggang dito na lang. Salamat po sa inyo.